Maayong buntag Pilipinas. Welcome sa atong programa Ye were sealed with the Holy Spirit of Promise. Mga higala na nasab ang inyong higala si Brother Abraham Hulab from Maranding, Lanao del Norte, Philippines. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Magampo ta amahan ng langit noon. Dagan salamat Ginoo ni kabuntagon. Salamat Ginoo ni adlang Lunes. Salamat Ginoo sa imong pag-amping kanamo, ilabi na sa may katulogon. Salamat man. Salamat Ginoo sa kagayunan nga pinagis mong grasya. Makapaabot na pagpugilan sa pulong. Ginamit din nga social media, Facebook. Salamat Ginoo sa kagayunan. Ora samahan, itugyan karon mensahe kay ko kaalam. Pasaylo ako Ginoo sa mga kalapasan sala sa nahuna sa pulong sa buhat. Ug gasi ko kinusungan mong hamili nga dugo ug magong takos nga pasabot yung pulong, paabot yung pulong ngadto sa matag usa. O orasa ngayon ako karon kadaugan pas dinggi bungalan ni kabuntagon. Padayon sa tugyan Ginoo sa kahimtang sa Mulagad, Pastor Mikubi. Ana agyapon sa karon Ginoo sa kahimtang sa medyo lisod ang kahimtang niya tungod sa balatian. Ginoo wala may gyud tayo matalangpanan ikaw ra gyud Ginoo. Busa man
Wala milaing ipangayo nimo Ginoo kundi ang hingpit nga kayuhan sa imong lagad. Kay gila na mo Ginoo ang imong pagagamhanan, gila na mo Ginoo ang imong dako nga gitawag ang great physician. Wala na lain nga makaayo sa imong panlawas Ginoo, ikaw ra gyud Ginoo. Busa man wala milaing kasanigan, ikaw ra gyud. Sa kaadlaw na Ginoo imo nang buhaton. I-claim na mo Ginoo ang imong masaad na mo Ginoo. Ayuhan alagad pasukubi ga-supply sab ka sa tanang makinahanglan. Orasa pang panlingin ni mensahe karon tanan nagasulod programa o gamitan ning programa Ginoo alang sa imong kamayan. Paday sa kapanalangin sa mga Kristohanon sa maranding sa mga panginabuhian, mga dakong problema, bisan pa sa mga nagbalatian, nagalisod, magapanalangin ka. Paday sa kapanalangin, bisan pa sa tanan nga nagawali sa social media, street preaching ministry sa unsang paagi, ugwali sa kaluwasan. Ugas la grasya Ginoo kapadayon. Laing kamhan orasa akong pangayon kadawgan sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat tag sigala no ni kabuntagon, salamat tag sa grasya sa Ginoo makapadayon ta sa maong pagsaysay sa pulong sa Dios. Ato'y ipadayon ang atong mensahe niadto miaging Bernis nga atong gibiyaan sa Mateo kapitulo 24 versikulo 7. Mateo 24 kapitulo 7. So atong hisutan to niaging Bernis, atong mensahe atong niaging Bernis, the fulfillment of biblical prophecy. Ang mga katumanan sa panagna sa Biblia. Managiingon nato nga ang gisulti sa Biblia higala kay pulong man ni sa Ginoo. Musugutag sa dili may tabo gina sa higala. Ngano man kay ang pulong sa Ginoo bisag usa lang ka kudlit higala. Yung pulong sa Ginoo dili gina siya mulabay nga kawang. So may tabo gina. So ulay na sulat sa Biblia nga dili may tabo. Mo nang atong gi-evaluate sa unsa mga tabo kaning gisulti sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 7. Nga kay nagisgot man kini sa katumanan, libi na kining gisgutan natong kagutom. Kay magatindog ang nasod batok nasod, ug ang gingharian batok gingharian, ug moabot ang mga kagutom. So naka say na ta may tungod sa kagutom. Managkikiyon ko ang kagutom sa pagkakaroon wala pa kay sa grasya sa Ginoo ang kagutom makakaon pa man. Aw ang kemtang karon kemta wala tana nagpadulong pa lang ta sa kagutom kini gisulti sa Biblia nga may tabo ang kagutom. So sa unsang ni paagi mo nagitawag og intentional famines. Kana mga tinuyo ba nga mga kagutom. Kay walay lain nagtuyo ining kagutom. Kay kung magtan-aw lang ka sa kahimtang higala. Kung tan-awon lang gid nimo ang kahimtang magsuri-suri ka sa palibot. Ang tao normal raman ang tao. Naningay nga buhi, nanguma, nangnegosyo. Kaya sa grasya sa Ginoo, maay raman. Pero kining famine sigala, nagisulti sa Biblia, mo ni sige tawag intentional, tinuyo. Nganong tinuyo man higala, nga naman kay ang kapakanan, ang plano gid ni higala, ang world leader
Kay tulo man ni kakuawan, may tabo, one world government, one religion, an economy. So giplano nila ni kining coronavirus usa na sa target nila, manag ko nga usa sa target nila kining pag down sa mga negosyante. Nga matawag ni siya og tinuyo. Kaya kung mabasa ta sa unsang paagi nga nung gituyo, sa unsang pagpaagi nga mahitabo ni. So adunay mahitabo ang pagpanglimbong. Adunay mahitabo nga pagpanglimbong higala. Kanang gisulti sa Juan, sa John, ang gisulti sa Juan Kapitulo 10 versikulo 8. Ingon si Ginoong Jesucristo, ang tanan nga mga na nagpanganhi una kanako, mga maninikas o mga tulisan, apan ang mga karnero wala magpataliho kanila. Maninikas o tulisan. So tikasan, so matawag to limbungan. Kung nakabantay lang ka sa sistema na to, karon man ang gitawag i-evaluate ba? Tinuod ba ni tabo sa Biblia? O kana sa nitabo o sa unsa nga paagi nga pahitabo? Kay mahit masugot sa dili. Mahitabo mo gid ang gisulti sa Biblia. Pero malagay ng abnormal kay tinuyo man dunay gapasiugda nga mahitabo. Kay kining lockdown karon higala konsultihan ta mo. Managikayon ko review lang naging tuig. Isulti na ko nga kining lockdown planado na ni daan. Kaning coronavirus planado na ni daan. Kaning gitawag pandemic karon matawag ni sa plan demonic, giplano na ni daan. Ato ni agi pang tuig ha. September pa lang na magitaw makasulti makasaksi nga akong gisultihan niya. Bantayanan ang 2021 kay naapay may tabo nga second wave lockdown sa first quarter, third wave lockdown sa third quarter. Nga naman, kay mo man ay plano nila higana, gala sa maglobalis. Plano sa mga gusto nga mo dumwala sa tibok o kalibutan, mga globalis, mga world organization nga buot mo control sa tibok o kalibutan. Mga bandili mo to. So para nako isulti nako kay maman ni ang roadmap nila nga doon nagsusundon nga wala gyud si bisan kinsa nga makababag, wala si bisan kinsa nga makapugong sa ilang plano kay ang ilang plano nga dawnon gyud ang tibuok kalibutan pinagi sa strategy pagpanglimbong. So nitabong kagutom, famines, wala ito sa intentional famines, tinuyo nga mga kagutom. Kaya naman, pagkatinuod lang, gamit nila ang pulo nga pagpanglingla. Kaya aron may tabo kining tanan na ilang gusto kining kagutom. Kaya pagkatinuod lang, kung magisgutag kining sakit, magisgutag sakit kining coronavirus. Kung magisgutag coronavirus, naay coronavirus. Pero kung magisguta og delikado, dili isa delikado. Ngano man, ngano dili man sa delikado. Sumala god pag ingon nila nga ang coronavirus delikado. Grabe makapanakot. Walay tambal.
kag-istadihan pa ang tambal. Pero imagine nimo ang mga panghitabo kung unsa ka tinuod ka delikado. Matingala lang ta. Na delikado man kaha, wa man kay tambal. Pero naaman sa mga 90% ang nangaayo, wa man kay tambal. Kung delikado, matingala lang ka sa pamilya dunay gi positive. Pero wala man lagi matakdan tanan. So matud pa ni Dr. Oclarit, Jose Oclarit, sana siya ka-scientist. Interview na siya ni Santillan. Interview na batan-o na Santillan. Interview siya kung unsa gining gitawag og coronavirus. So ang gitawag coronavirus karon higala. Tawag na niya og natural seasonal flu. So wala pa ang coronavirus, wala pa ang propaganda ng coronavirus. Naana ni sakita. Ubo, sipon, ilanat. Naana na sakita, pananglantan ka, mawadaan ka o ka ng panglasa. Natural na siya higala. Pero siya nitabo, delikado. Wala, dili delikado. Dili kuyaw. Pero nga nung gitugo, nga nung nahitabo nga delikado. Sa primerong gawa sa higala, nadlog kita kay delikado. Propaganda, delikado. Pero nag-observe ta sa mga panghitabo, daghang man naulian. So, na posibilidad, mutuo ko sa gisulti ni Dr. Oclarit, Jose Oclarit nga ang sakit karon natural seasonal flu. Ya, do naman tay gamay kasinatian nga may tabo sa wala pa unahan tungod kay kining plano sa mag-globalist. Plano nila nga roadmap nila ginasunod. Nga no natin atong nabawtan ni ana anong panahon na nga mahitabo na kay mo man na ilang roadmap. So ato lang gibantayan kung tinuod ba mahitabo. Kay gipanag na naman na 2021. Gisulti na nako sa makailan nako agi pang March pagka September kay naniit pa man ko. Nakabalo ko sa maong balita sa roadmap. March pa lang 2020 nakabalo ko nga lang roadmap. Nga naman ni metabo pagka December, pagka January, pagka 2021 nga man may tabo. So naniid ko kung unsa ka tinuod. Unsa ka tinuod ang roadmap nga atong nahibaw-an. Pag-abot og September, sumala sa gipang sulti nahitabo man. Ang 60 ngadto 70% nahitabo man. So wala pa mahitabo ngadto sa second quarter, ngadto third quarter nga na third second wave lockdown, na pa third lockdown. So nahitabo na ang second wave lockdown. So doon na pa third wave lockdown. So makaingon ta na ang kini pahitabo karon intentionally siya. Yung Bible, intentional famines. Dunay gaplano. Danay gaplano. Kaya nga nung nitabo naman. Kung ba tinuod ang roadmap, mana itong bantayanan sa third wave lockdown. September, una na, nitabo naman ang second lockdown. Second quarter. Ang third wave itong bantayanan. Matinuod ka din ni Gala, sa ito pa, napasabot. Tinuod ang plano. Tinuyo. Nga lockdown. So, usay gibuhat na, maong pangpanghadlok sa tao. Yan naman. Matod pa ni... So, kining plano nila nga pag lockdown. Usa na sila sa plano higala nga pag-down sa negosyo, pag-down sa ekonomiya. Ngano man. Tanaw na itabo karon o. Primero pa lang lockdown ang nitabo. Pila na ka OFW ang walay trabaho. Pila na ka mga trabahante ang wala na trabaho. Pila na ka mga negosyante nga down ang negosyo. Unang lockdown, pila ka tao sana wala na po. Social distancing,
protocol sa ITF. Protokil. Ano atong nga protokil. Protokil ang negosyo. Ano naman? Usa sa plano nila target nila higala nga gutomon ang tao. Gisulat man din sa Biblia higala. Famines. Adunay kagutom. Nga may tabo. Muna higala kini kagutom karon. Dili pa gid tinuod nga kagutom kanang gisulti sa Biblia. Dili pa ni tinuod nga mao ang kagutom ang gisulti. Napadulong pa ta. Giplano na ni daan sa maglobalis nga ang tao gutomon. Gutomon ang tao. Manang karong umaabot nga tuig karong 2023 final gina siya ga plano na gid ang mga globalist ang mga world economy nga mahitabo ang pagtaas sa mga paliliton. Di ko sure kung magsugod na ba ni 2022. Basta 23 ilang target sa globalist nga dunay shortage sa mga pagkaon. Kaya mahitabo. Siyempre real maging na sa social distancing. Dunay shortage sa mga pagkaon. So mahitabo magmahal. Nagisulti na sa Bible nga abot ang panahon ng makalisod. Ang tinuod sigala sultihan ta ka. Ang pandemic kung imo lang panid-an wala pa ta sa tinuod nga pandemic. Naapat ta karon sa gikan sa sugod sa pandemic. Padlong na ta karon sa scamdemic. Scamdemic pa ni karon. Ano makaenta scamdemic? Kay ban mga doktor bang diri sila nanapit ng kwarta. Daghan na ka kwarta karong scamdemika. Daghan na ka kwarta. Nasayad na mo na anak. Manang Pilipinas sultihan ta mo ang Pilipinas bisig ani lang ang Pilipinas pero daghan na kabantay sa dagan. Kung imo lang ani naon higala ang pahitabo kana papanghadlok nila karon dili man ang mahadlok. Una nakay Ginoo. Kung makabantay lang ka kana ilang ingon nga Christmas bisag suroy-suroy ka sa gawas ga pisil ka Christmas ka itabonan ng ilong. Matud pa ni Dr. Jose Oclarit nga scientist gina siya gid mismo magsigi kag tabon imong ilong kay nakay Christmas 30% ang makuha nimo nga amo mo baba og 30% ang imo oxygen. So sa to pa mag-anam kag kaluya. So gamiton lang kuno ng Christmas kung naa ka sa ospital ana may katabang kuno ng Christmas para nga kung sample na kay sakit para ang sakit dili malagpot sa ospital o sana. Pero dili na siya makatabang. Susuroy ka, gapismas ka, asa ka kaya naman makahatag na og mubaba ang imuhang kwan. So dili, ambot pasabot, dili tubag. Iputa na magid siya. Dok, unsa may tambal aning sulbad aning kuan? Pandemic. Unsa may sulbad aning coronavirus? Sulbad ba ang lockdown? Social distancing para nako dili ko kuan ana so may maayo gidok tana magisisintil yan sa maayo vitamin C 1,000 basta vitamin C nakalimot lang ko sa gisulti ni Dr. Jose Oclarit nga scientist na siya. Vitamin C lang. Katingala ka, tanawa ha. Tanawa na ilang gipang positive, gidala sa isolation center. Nabay tambal gipainom? Wala.
Vitamin C lang ipainom. Pero nangulian, nakagawas. Yamin kag delikado. Mukalat. Higala, propaganda na sa globalist para nga ang tao mahadlok, ang tao musunod sa protokol. Tanaw karon. Kaniha personal na to analyze sa panghitabo unsa ka tinuod ang pagpanghadlok. Wala patak. So gigamit sa yawa ang pagpanglimbong aron ang tao malimbungan. Aron matuman ko kung buto na daw ni Migala. Kay gigamit ang problema kaning ang WHO mga giila sa tibok kalibutan nga experts panglawas. Mo na mga gobyerno na to siyempre kay giilang expert mutuog yun. Mga WHO na mga DOH mutuog yun. Kay expert gud sila. Tanaw ang kwan sa IT. Tubag ba ang socialism? Sayang dili ay protocol dili. Tanaw sa nitabo. Ang mga tao karon kay nakabantay na ang tao karon nga binuang ning trabaho ani. Daghan nakabantay. Binuang naman ning kuana karon. Bisan dunay protocol social distancing, no gathering, ang tao gaduot gyapon naman kay ang tao nakahunaw ang tao binuang dili tinuod. Dili tinuod. Mo na naglabad ang ulo sa itong pangulo kay bisan dunay ko hala si gyapon kalandrakas gyapon mga tao wala mo to kay nga naman ang tao nakahunaw naman naka-analyze ang tao nga binuang. Sultihan tamhigala sa akong personal evaluation ang tao wala na mahadlok sa kay nakabantay ng tao kini binuang karon wala mahadlok sa tao sa virus ang kadlukan sa tao karon ang panginabuhi ang ilang kaunon pagkatinuod lang sultihan tam ang akong kabalakan kining lockdown at pila na sad ka thousand atong malabay ani mubaba tong negosyo tungod sa lockdown. Tambal ang gikinahanglan nato. Vitamin C ra matud pa sulti ni kuan. Mo higala ug magisgud ta og kagutom. Wala patas sa kagutom, padulong patas sa kagutom. Tawag ni sa gitawag intentional famines. Mga tinuyo nga mga kagutom kay dunay nagpaluyo ni higala. Manang gamiton nila higala karon ang pagpanlimbong manang atong gobyerno karon ni sabay kay simpre lawas may gisgutan manang mga tao po nakabantay dili mo sunod sa social distancing dili mo sunod sa protocol kay naa naman silang hunahuna nga binuang man higala kung magisgot ta kagutom padulong ta sa kagutom tanaw ni lugdangan ani ano po yung maabot nga lockdown. Mas grabe-grabe ni nga lockdown. Naglukot ang tao. Kay purpose gid ni higala nga daw nun magkalisod-lisod ang tao para ang tao musulod na lang sa gobyerno. Kay padulong naman ta higala sa one world government, one religion. Tanawa ilahang gibuhat nila kung dili ka musunod di ka kapamali di ka kasurusuroy grabe kung nakabantay lang kay gala pahitabo karon ang dagat sa pahitabo karon dili na ni normal wala na ni kaayuhan maabot sa unahan sultihan ta ka wala na ni kaayuhan wala na maayo nga mapaabot na to sa unahan higala katumanan ni sa Biblia nga may tabo ang isulti sa Biblia ang kagutom adunay kagutom city kaya magatindog ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok gingharian ug maabot ang mga kagutom og mga kamatay.
kamatay. Gutom, kamatay. Okay, magisgot tag kamatay. Si ikaduha. Puro ni siya intentional higala kini kamatay. Intentional. Una, intentional famines. Kadua, intentional pestilence. Intentional date. Ingon ang city ug ang gihirian batok gihirian ug moabot ang mga kagutom ug mga kamatay. Gutom mong kamatay. Okay, magisgot tag kamatay. Kaning ibang kamatay karon nga giingon nga naigo sa pandemic, igo sa sakit coronavirus. Mao na baka ning kamatay karon gisulti sa Biblia? Higala wala pa ni dili pinimaw. Manay ingon dili pa ni tinuod nga pandemic. Ni apat ta karon sa scamdemic. Ano ko scamdemic? Dili mismo has tanawa si governor ko. Tigtan-aw mo sa speech ni Governor Gwen. Si Governor Gwen Garcia, ipatawag na siya dito sa Senado, Malacañang, adto sa Senado. Kasi gikuha na siya sa ihang kuha na kay ning reklamo man gud ni si Governor Gwen. Kaya magitan agod ang baytabo kining kamatay karon nga resulta sa DOH nga daghang kamatay tungod sa sakit nga coronavirus. Yan ang gisaysay kung nagkapamina mo na agala. Gisaysay na ni Governor Gwen. Di basta-basta si Governor Gwen. Right na siya, abogado guna siya gud. Nag-analyze siya ba? So, busy siya sa siyang pag-agbero. Pag-i-analyze sa paghitabo karon. Real gito. Nga, tingala siya nga daghan ang istorya karon sa report sa kamatay sa Pilipinas lang. Daghan nga matay, muni nga matay, daghan sa coronavirus, nga matay sa coronavirus. Iya man nagitanaw. Iya nang gitanaw sa record. Gikan sa 2015 2015 ngadto sa 2019 ang mga record sa nangamatay sa sakit sa kinaiya sa nangamatay mo na gidaghanon. Wa na lang nako na ma-record higala kay ako lang gikuha ang iyang unod sa istorya ni Governor Gwen. Gi-record niya mo nang gidaghanon ang nangamatay gikan sa 2015 padulong sa 2019. Pagka 20 kay niabot ang pandemic kunuhay nga nangamatay sa coronavirus pagka 20, pagka 21 gi-record na ni tinuod ba nga dunay existing sa tupa exist nga patay kay kung magiging kitag patay na nagpatay na daan sa sakit sa naandang nga sakit nga mo na gidaghanon. Dapat pag abot og 2020 pagka 2021 nagsubra ang taang patay. Di ba? Nagsubra ang taang patay. Anong kulang pa man og 10,000 kapin? Anong matay? So sa to pa, diha ni makita igala ang pagpanglibong, ang pagpanghadlok sa tao. Paminaw ka sa balita, halad dakin nga matay sa coronavirus, daghan nga matay sa coronavirus, daghan nga matay sa coronavirus. Pero nganong wala man mag-exist, nganong wala man nanubra, dapat kung ano gidaghanon na sa record 2015 padong 2019, dapat nag times 2 times 3 na unta pagka 2020 nga 2021 nag-exist na unta. Nganong kulang pa man og 10,000 sa to pa dili tinuod. Nganong makaayong ka dili tinuod. Kaya gitan-aw na nila ng expert ni minus ang patay sa mga high blood, ni minus ang namatay sa diabetic, ni minus ang patay sa kidney, ni minus ang patay sa natural nga sakit. Kaya tuwa dito gikarga sa coronavirus. Dire sa Mindanao, ultimo na pagkag-iro namatay. Usay nung dan gi COVID. Namatay gi COVID. Anak ug amahan namatay sa kuryente.
Diri real na ha. Diri sa Lanao del Norte. Namatay na kurintihan. Gi-COVID. Gidugang sa COVID nga matay. Nadunggaban. Na-disgrasya gi-COVID. Higala dili pa na klaro ang pagpanglimbong. Papanghadlok sa tao. Aron ibalita daghan nga matay sa coronavirus, daghan nga matay sa coronavirus. Aron ang tao mahadlok aron sa social distancing protocol, ang tao di nakalihok dili ka panginabuhi. Nata karon wala mahadlok. Kay nasayod ang mga tao karon may bawo nga binuang ng tanan. Kaya ang plano sa globalist, ang plano gyud sa world economy, gutomon ang tao. Kining kamatay higala, wala pa tas tinuod kamatay. Kining gisulti sa Biblia nga pestilence, kamatay wala pa ta. Wala pa ni mahitabo kining pestilence. Kining kamatay karon normal lang ni sa sakit. Sa wala pa ang coronavirus, naa na ning kamatay na ning gidaghanon. Mana ita mag-uol ba yata mag-unaw na igala. No mag-uol ta kay mapikto na ito negosyo. Daghan na naglisod karon panahon na. Man babot ang panahon, ang tao maglisod, ang tao muna Bible, ang tao masamot og kadaotan. Mudagsang ang kadaotan. Tungod sa personal interest sa globalist, personal interest. Mga itong gobyerno, makabantay mo sa kampo nga, makabantay itong gobyerno sa trabaho sa yawa. Kaya nisulod sa gobyerno. Ilang hinahinayag kuan sa gobyerno, laylo ang gobyerno, linya. Mano, wata kabalo, ang gobyerno, nasayad ba nini kabalo? Duha raman ka angle ani, either nasayad atong gobyerno or kung nasayad atong gobyerno, sa pahitabo karon, kung hitabo ni, dili man baling, apil sa paglimbong. Pero kung wala masayod, so nalimbungan atong gobyerno. About kuno sa health. Kani mga ayuda man ang ayuda. Propaganda lang na ayuda higala. Kaya pagutumon ang tao manghangad lang sa gobyerno. Di kamatay, wala pa ta sa kamatay. Karon daghan kay hugon-hugon karon. Na ang bakuna delikado. Ako wala ko ingon nga motuo ha. Ako naniid lang ko. Sa daghan kay mga propaganda karon, daghan kay mga report karon nga ang bakuna delikado. Ang bakuna ay RNA, DNA, ay artificial intelligence, AI. Pag mabakunahan kuno ka, matrace na ka, na connection sa 5G. Pag-pick sa 5G, diya na may tabo ang nabakunahan, matrace na. Ako gala, kung ako mga tanang mo na ako, ay posibilidad ba mahitabo? Kaysa wala pa ni siya mahitabo higala. Daan na ba ako kay balo nga sa wala pa ning pahitabo karon itawag nila og coronavirus. Kaning RFID, nahitabo na ba na siya? Pwede ba na isabay niya siya sa lawas sa tao, inject sa tao? Inject sa isda, matrace naman na siya higala. Kana RFID, managtawag siya og radio frequency identity. Pag naaka niya na matrace na ka sa gadget nila. Mabitaw na sa kuan kana sa German 2015 pa 2005 to 2007 nagsige na magtan-aw hitabo sa Germany kay high-tech man Germany. Ang Germany gagamit sila og RFID. Gamit sa mga dagkong kumpanya kay mga kumpanya kay mga gagmay nga mga items pamutangan nila nag RFID para matrace nila kung asa dapit nga items ang mahurot. So diha nila may bawan kung unsang item
pinagi sa RF kay matris naman nila asay na hurot kulang. Say kung dili sila kabantay higala, mana ang walay RFID nga mga dagong kumpanya, mga groceries, walay RF, na posibilidad na malugi sila anang dapita labi na wala sa kabantay nga na items, wala niya daghang tanang nangita pero wala na, wala sa kabantay nga hurot na. Manang uban mga groceries, every weekly na sila naga gitawag ani ilang gina check nila ang ilahang product kung unsa ang mga product ang kulang. Pero dito sa Germany dagko nga mga kuan na siya gala kanang unsa ni kanang may baon na dahil nila pinaga sa RF. So uban nagpabutang po na para matris isda matris mutuo ko kay sa dihang interview po si Dr. Jose si Dr. Jose Oclaret nga scientist, gi-interview siya ni Sintillian sa Doc, na posibilidad ba nga ang nanochip nanobot chip kanang nanotechnology ba nga chip sa kanang gigamit sa mga robot, kabantay ka nga robot nga mulihok nga marag tao, mulihok na sigulin nga dunay ga control. So nabe posibilidad Dok nga ang nanobot nga posibilidad nga masabay sa injik sa tubag ni Dr. Jose Oclaret. Sa ay posibilidad. Kay mo i-connect na sa 5G. Kabantay ko ng 5G karon kaning gitawag yung 5G karon na sa ng China tel. Higala grabe ka kusog na ilahang kuan. Ilang signal nga dinhi sa Pilipinas kung ma-implement na dinhi sa Pilipinas wala na area na diri nga dili matris. Tanan matris na. So, na posibilidad nga may tabo. Na kung panalitan may tabo. Pahitag matinuod higala nga makontrol nila ang tao pinaagi sa artificial intelligence. Sa diha nakapabakuna ka. Kung matinuod na kung bantitinuod, unsay may tabo. Mahimo nila ang gusto. Sample la, kay kining kamatay diri, pestilence sigala, sa Bible. Wala man ni klaro unsa ni kamatay, basta kamatay gini siya. Kung sample la sa matawag man ni siya gani higala o gani conspiracy theory kay wala pa man ni may tabo. Kung pananglitan ba may tabo ni matinuod ning nanochip, nanotechnology nga apil sa injection. Karon, ug matinuod ni. Sample ako go-offer it. Matris ko ning dapita. Sample ang pilot. Pabagsak na ko na aeroplano. Kaya ko pabagsak kay control man ako. Driver, daghang mga matay. Driver bachelor. Kontrolado naman. May kamatay higala sampol, sundalo, pulis. Magtaka na lang pamusing. Kaya lahat na magakontrol si utok, dili na. Yung behavior, batol pa sila. Ang behavior, wala na, dili na ikaw. Robot na ka. Sampol, kung matinuod na. Ako, na posibilidad, may tabo na. Kaya natabo naman na sa Amerika. Masundalo sa unay, pamutangan o chip. Control ang ito pag-save sa mga tao. Masundalo. Daw matinuod na. May galak, kining gitawa og pestilence. Gitawa ni sa intentional pestilence. Intentional death. Pinuyuan kamatayon. Galat, taas-taas ini mensahe. Pero ay kabala ka higala. Kaya musugod tag sa dili ang tao mamatay man, di ba? Musunod ka nini, mamatay, di ka musunod, mamatay. Kaya nga naman, kining kalibutan na, higala, lumalabay lang ka, dili ni real pinuyanan sa tao. Adunay duha ka pinuyanan sa tao, impirno ug langit.
Dili question kung ang tao mamatay o dili mamatay magid ang tao. Kay managyon kita limited man latong kinabuhi ning kalibutan na. Hinulaman na itong kinabuhi ning kalibutan na. Magpa-enjik ka, mamatay ka. Di ka magpa-enjik, mamatay sa gihapon ka. So dili question na. Pangutana. Kung mabot ay imong kamatayon. Sampol matinuod ning tanan. Ang tao mamatay magyud. Dili na question na igala kay may tabo magyud na. Pero ang question diha kung di ka matay sa tao, asa ka ba dun imong kalag? Igala mo na ibutang si muna una igala. Kung nabalaka ka nining kalibutana, kung nabalaka ka sa kanta ning kalibutana, natural na mabalaka ka. Pero ang number 1 nimong higala nga imong kabalakan. Ang una gid nimo nga ang ayan nimong kabalakan nga kung mabot ang imong kamatayon, asa ka padulong ang imong kalag. Nakahuna-huna ba kay gala? Ay, nabalaka sa kentang karon, nabalaka si mo negosyo. Naglibog ka. Magpabaksin ba ka o dili ba? Nagunaw na ka, magpabaksin ka, kita ka sa nangamatay na baksinan, mahadlok ka. Kung magtanaw po ka sa pikas, wala magpabaksin, namatay ra gyapon. So, ang isyu higala, ang pangutana dia, ang isyu nato ning kabuntagon. Na kung babot ang imong kamatayon, nakasiguro ka sa langit mamatay. Kay duha may padulngan sa tao higala, langit ug impierno. Higala ni kabuntagon. Dini ati mensahe nag-isgot ta panghitabo sa personal nato nga evaluation, panghitabo karong kalibutan na. Manang magisgot ta og kamatay, ato ni padayon ato lang tukion. Unsa ni kamataya? Kamay pestilence, may tabo, pestilences. Kamatay. Pestilences nga may tabo. Nahitabo na ba ni o wala ba? Na kung may tabo ni higala, managingon ko. Langit ka padulong imong kalag. Higala ni kabuntagon. Wala pa kas makasiguro sa langit naman mamatay. Ang tao mamatay man gyud bisag unsaon amping sa tao mamatay man gyud. Kaya wala man gyud magamot nining kalibutan na. Mana akong pangutana. Sigurado ka sa langit naman mamatay. Wala pa. Higala kung wala pa. Ayaw libuga ang imong kahimtang nining kalibutan. Ayaw kabalaki. Dawata si Ginoong Hesus. Kay kining kalibutan nga imong kalibugan. Dili ning kalibutan nga atong gipuy-an karon nga permanente. Kining kalibutan nga atong gipuy-an karon lumalabay lang tanini. Muagi ra tanini higala. Importante ang imong siguruhon nga kung biya man ka din kalibutan na sa langit padulong ang imong kalag. Usbon ko, mo na ibutang, mo na angayan nimo kabalakan. Aya ngayan mo kabalakan. Nagbiya ni nilawasa sa itong kinabuhi, nagbiya sa itong kalag, siguro ha, kalangit padulong ang imong kalag. Mana ning oras sa higala, nauro tong oras pa dahil na ito na uma. Wa pa ka makasiguro sa langit man mamatay, karon dawata si Ginoong Hesus. Pasudla siya sulod sa kasing-kasing, kaya kini si Ginoong Hesus. Mao ni mo luwas nimo, nig-abot sa panahon. Nga nigbalik sa Ginoo, kuhaon ka. Dili ka makatagamtam sa dako nga kasakit nga gitagana nining kalibutan na sa 7 ka tuig nga kasakitan. Higala ni orasa iduko ang imong ulo tiyong mata, dawata si Ginoong Hesus. Walay laing sulbad, nabalaka ka. Walay laing sulbad ang Ginoo ra. Higala iduko imong ulo tiyong mata.
dawata atong Ginoong Kristo. Gining Sos, ako usa ka makasasala. Ginoo, pasaylo ako. Pasaylo ako, Ginoo, sa kong sala. Hugasi ko, Ginoo, sa imong dugo nga kato imong giula dito sa cross. Ginoo, nabalaka ko sa kahimtang karong panahon. Ginoo, karong orasa ako kang tuan sa ligan. Ikaw na pagkamatay sa cross, bayad sa akong sala. Ginoo, karong orasa, dawaton ko ikaw, pasudlon ko ikaw, sulod sa kong kasikasig. Ug himuon ko ikaw ang maluluwa sa kaya. Daghang salamat, Amen. Higala, sulbad sa imong problema, sulbad sa imong kabalaka, kana ra. Dawata lang, Ginoo. Kawalay-lay makaprotekta nimo kana imong kabalaka sa kadlok sa coronavirus. Tuo ilang, Ginoo. Kaya ang imong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, mao kanay bakuna alang nimo. Tuo ka kang Ginoong gamhanan. Haliging, Ginoo. Ayaw padala ning kalibutan. Tanang trabaho ni kalibutan, may kalabutan ang yawa. Ano kabantay lang kay Higala. Usaman sa Higala, salamat kayo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home.